Lumipas ang isang buwan mula nang matapos ang Dart Tournament. Ngayon, sina Yusuke at Kuwabara ay nasa ikatlong taon ng middle school. Sa Spirit World, nakatanggap si Koenma ng ulat tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa human world. Sina Kurama at Hiei ay nalaman din na may mga Demon World insects na sinusubukang manirahan ulit sa lungsod. Pareho silang nagiging suspicious, parang may something fishy na naman. Makikita ang normal na araw sa Mayo Academy at sa Shiki Junior High. Chill lang ang school life, parang regular school day vibes. Pagkatapos ng klase, si Yusuke Urameshi ay nakabangga ng tatlong lalaki mula sa ibang school. Ang mga pangalan nila ay Kido, Keito, at Yanagisawa. Pumunta silang lahat sa bakanteng field sa likod ng Shiki. Gamit ang psychic powers niya, nagawa ni Kido na maparalisa si Yusuke sa pamamagitan ng pagtapak sa anino niya. Oo, shadow move talaga. Kahit astig na street fighter si Yusuke, hindi siya makagalaw. Pagkatapos, kinidnap siya ng tatlong misteryosong lalaki. Nag-alala si Po, kaya agad niyang binalaan sina Botan at Kuwabara. Pumunta silang dalawa sa bakanteng field at nakita nila na may iniwang mensahe ang tatlong lalaki para sa kanila. Nagdesisyon sina Kuwabara at Botan na iligtas si Yusuke. Game na ulit ang rescue mission. Sinama ni Kuwabara at Botan sina Kurama at Hiei para tumulong sa pagpasok sa mansyon kung saan nakakulong si Yusuke. Noong una, ayaw sumama ni Hiei, pero kalaunan pumayag din siya sa mission. Pagpasok nila sa mansyon, nakasalubong nila si Yokeito, kaklase ni Kurama na may mataas na level ng psychic powers. Ipinaliwanag ni Keito na nasa loob sila ng kanyang territory, isang parang apat na dimensyon na lugar kung saan bawal ang karahasan at may espesyal na mga rules. Nagset si Keito ng isang rule. Kapag may nagsabi ng salitang hot na siyang bawal na salita, kukuhanin ang kaluluwa ng taong nagsabi nito. Dahil sanay sa diretso at mabilis na aksyon, sinubukan ni Hiei umatake agad. Pero hindi sinasadya, nasabi niya ang salitang bawal. Dahil doon, hinugot ang kaluluwa niya at naiwan ang katawan niya na parang walang malay. Sinubukan ni Kuwabara kunin ang susi mula sa isa pang psychic na si Yanagisawa, pero naharang siya ng isang invisible barrier dahil hindi gumagana ang pisikal na lakas sa loob ng territory. Narealize ni Kurama na walang silbi ang brute force. Kaya pumayag siya sa isang mas komplikadong laro ng tabo laban kay Keito para mabawi ang kaluluwa ni Hiei at makausad sila sa loob ng mansyon. Sina Kuwabara at Botan ay nawalan din ng kaluluwa matapos nilang masabi, o malinlang na masabi, ang bawal na salitang hot. Sumunod sila kay Hiei sa estado na parang tulog na walang galaw. Para mabawi ang kanilang mga kaluluwa, hinamon ni Kurama si Keito sa mas advanced na version ng laro. Sa bagong rules, bawat minuto ay may isang letra ng alpabeto na nagiging bawal, nagsisimula sa Z pababa hanggang A kapag may nagsalita ng salitang may kasamang kahit isa sa mga bawal na letra, mawawala ang kaluluwa ng taong iyon. Habang nababawasan ang mga letra, paliit ng paliit ang pwedeng sabihin. Halos imposible na magsalita ng hindi nagkakamali. Ginamit ni Kurama ang kanyang kapangyarihan sa mga halaman para punuin ang kwarto ng malalaking halaman. Ginawa niya itong taguan habang si Keito ay nasa restroom. Nang dalawa na lang ang natitirang letra na pwedeng gamitin, A at B, biglang tumalon si Kurama palabas at sumigaw ng malakas na walang sense na tunog para gulatin si Keito. Nakapagpigil si Keito na huwag sumigaw. Pero nang makita niya si Kurama na gumagawa ng sobrang weird at nakakatawang mga mukha, napatawa siya ng malakas. Dahil ang pagtawa ay tunog na galing sa bibig, ito ay itinuring na paglabag sa rules ng tabo. Dahil dito, nawala ang kaluluwa ni Keito at automatikong nakalaya ang mga kaluluwa ni Hiei, Kuwabara, at Botan. Matapos malampasan ang mga naunang pagsubok sa House of Four Dimensions, nakarating sina Kuwabara, Kurama, Hiei, at Botan sa huling bahagi ng mansyon. Doon nila nakaharap si Mitsunari Yanagisawa, ang psychic na may copy ability. Ipinakita ni Yanagisawa ang apat na hagdan at sinabi na lahat ng iyon ay papunta kay Yusuke. Pagdating nila sa kwarto ni Yusuke, ibinunyag ni Yanagisawa na ginamit niya ang kapangyarihan niya para kopyahin ng perpekto ang isa sa apat. Ibinigay kay Yusuke ang 10 minuto para tukuyin kung sino ang peke. Kapag nagkamali siya, mamamatay ang taong Jinagaya. Dahil kaya ni Yanagisawa kopyahin pati alaala at ugali, walang silbi ang normal na logic. Hindi pwedeng umasa sa simpleng tanong o memory check. Sa huli, umasa si Yusuke sa pure instinct. Bigla niyang sinuntok sa mukha ang Kuwabara. Tama ang hinala niya. Ang sinuntok niya ang peke. Nakilala niya ang impostor. Pagkatapos ng challenge, lumabas ang tunay na mastermind sa likod ng lahat. Siya ay si Genkai. Ipinaliwanag niya na ang pagkidnap at lahat ng trials ay isang plano lang para sanayin sila. May paparating na bagong banta kung saan hindi sapat ang lakas lang. Kailangan ng talino at matalas na pakiramdam.
Binalaan ni Genkai na may butas papunta sa Demon Plane na binubuksan sa Mushiori City. Ipinaliwanag ni na Koenma at Genkai na may isang napakalaking lagusan papunta sa Demon Plane o Makai na binubuksan sa Mushiori City. Dahil dito, tumatagas ang demon energy papunta sa human world. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong tulad ng Three Psychics na nagkakaroon ng kakaibang kapangyarihan na tinatawag na territory. Nalaman din ng grupo na ang harang ng spirit world ay kayang pigilan lang ang A-class at S-class demons. Nakakagulat ang sumunod na sinabi ni Koenma, si Younger Toguro. Ang pinakamalakas na kalaban na hinarap nila noon ay upper B-class lang. Ibig sabihin, kung tuluyang mabuksan ang lagusan, libo-libong demonyo na kasing lakas o mas malakas pa kay Toguro ang pwedeng pumasok sa mundo ng tao. Nang marinig ni Hiei na may posibilidad na makatawid ang mga S-class demons, wala siyang pakialam sa mangyayari sa sangkatauhan. Umalis siya sa grupo at sinabi na wala siyang interes maging bayani para sa mundong galit sa lahi niya. Ipinakita rin ng taong nasa likod ng plano. Si Shinobu Sensui, ang dating spirit detective bago si Yusuke. Kasama niya si Etsuki, na tinatawag na gatekeeper. Nalaman na may 7 malalakas na tao silang nirecruit para siguraduhin tuloy ang pagbukas ng lagusan. Sa isang nakakagulat na eksena, nalaman na buhay pa si Elder Toguro matapos ang laban niya sa kapatid. Ang ulo niyang naputol pero patuloy na nagre-regenerate ay nakaimbak sa isang tangke at hawak ng mga psychic na nagtatrabaho para kay Sensui. Dumating sina Yusuke at mga kasama sa Mushiori City at may naramdaman agad silang kakaiba sa paligid. Nababalot ang lugar ng pulutong ng mga Makai insects na nakikita lamang ng mga individual na may spiritual awareness. Walang balak na magsayang ng oras, inutusan ni Genkai ang grupo na humayo at magsiyasat sa buong lugar dahil palala na ng palala ang sitwasyon. Sa kabilang banda, si Kurama at ang kanyang grupo ay nakarating sa sinasabing gitna ng tunnel na dumudugtong sa mundo ng mga tao at mga demonyo. Nagtaka sila nang wala silang nadatnang kahit na ano bukod sa isang bukirin na walang katao-tao. Sa kabila nito, iginiit ni Kurama na sila ay nasa tamang lokasyon at hinala niya ay nasa ilalim ng lupa ang tunay na entrance ng tunnel. Nang maramdamang may nagmamatsyag sa kanila ay agad naging alerto ang grupo at nagpasyang makipag-ugnayan muna kina Yusuke. Samantala, naramdaman ng grupo ni Yusuke ang presensya ng isang psychic territory sa malapit patungo sa isang maliit na cafe. Sa loob, ilang mga ordinaryong tao ang nasa establishmento kaya nahihirapan silang matukoy ang kalaban. Biglang tumayo ang isang lalaking nagngangalang Shigeru Murota at agad na ibinunyag ang kanyang kakayahan, ang bumasa ng isip, ngunit duda ang grupo kung totoong may ganito siyang kakayahan. Pinatunayan nito ni Murota sa pamamagitan ng pag-counter sa atake ni Kido gamit ang anino na madali niyang nailagan, sabay bigay ng sunod-sunod na mga suntok. Bumagsak si Kido sa sahig. Bagaman sa una ay lumalabas ng malaking banta si Murota ay nagbago ito nang kumilos na si Yusuke. Sa halip na ikubli ang kanyang galaw ay lantarang inihayag ni Yusuke kay Murota ang gagawin niyang pag-atake. Binasa ni Murota ang iniisip ni Yusuke at naniniwala siyang madali lang niyang makakounter ang atake, ngunit ang bilis ni Yusuke ay higit pa sa inaasahan ni Murota. Kahit nakikita niya ito ng malinaw ay hindi nakapag-react si Murota sa oras at nag-api siya ng malakas na shockwave mula sa suntok ni Yusuke. Patunay ito na walang panama ang pagbabasa lang ng isip laban sa nakakalulang pisikal na lakas. Pagkatapos, kinopya ni Yana si Murota pati na rin ang mga kakayahan nito at kinumpirma na wala itong kinalaman sa tunay nilang mga kalaban. Batid ng grupo na magagamit nila ang kapangyarihan ni Murota kaya nagpasya si Genkai na isama nila ang lalaki. Habang tinatahak nila ang lungsod, sinusuri ni Murota ang iniisip ng mga dumadaan ngunit ang ilan sa mga ito ay walang kwenta at malaswa pa na ikinainis ng grupo. Subalit agad na nagbago ang sitwasyon nang maramdaman ni Murota ang isang masahol na presensya. Bigla niyang nasagap ang iniisip ng isang lalaki na nilamon ng masidhing pagnanasang pumatay ng kahit sino. Gamit ang paglalarawan ni Murota ay natukoy ng grupo ang pagkakakilanlan ng lalaki na si Shinobu Sensui. Marahan na lumingon si Sensui at diretsahang tiningnan silang lahat na nagpapahiwatig na batid niya ang presensya ng grupo. Sa isang iglap ay biglang nabaril si Murota sa noo. Nanggaling ang atake mula sa malayo at hindi mula kay Sensui kaya nagulat ang grupo at nabigong makapag-react sa tamang oras. Tahimik na umalis si Sensui na tila ba walang saysay para sa kanya ang engkwentro niya sa grupo. Agad na isinugod ng grupo si Murota sa pinakamalapit na ospital na kung saan natuklasan nila na ang balang ginamit ay isa palang pinatales na piraso ng pambura. Ito ay pinatigas gamit ang spiritual energy at ibinaril gamit ang telekinesis. Kahit napuruhan ay nagawang mabasa ni Murota ang kapiraso ng mga inisip ni Sensui na naglalahad ng pag-iiral ng 7 mga individual na bumubuo sa isang grupo.
Ito ay sina Seaman, Sniper, Gourmet, Game Master, Doctor, Gatekeeper at kabilang na ang leader nila na si Sensui. Kakibat ng mga pangalang nabanggit ang taglay nilang mapanganib na mga abilidad at ang malawakang plano na may kaugnayan sa tunnel patungo sa mundo ng mga demonyo. Napagtanto ni Yusuke kung gaano kaseryoso at kadelikado ang kakaharapin nilang kalaban. Si Sensui ay kalmado, madiskarte, toso at higit na mas mapanganib kaysa sa mga nakaharap nila dati na nagtatakda ng yugto sa paparating na laban. Sina Yusuke, Genkai, Yama, Kido, at Murota ay nasa waiting room ng isang ospital habang hinihintay na masuri ang sugat ni Murota. Habang naghihintay, pinag-usapan nila ang mga nangyari bago sila napunta roon. Ipinaliwanag ni Murota ang narinig niya nang basahin niya ang isip ni Sensui. Nasabi niya ang 7 psychic na kakampi ni Sensui, Game Master, Black Angel, Gatekeeper, Seaman, Doctor, Sniper, at Gourmet. Sobrang lakas ng naramdaman niyang pagnanais ni Sensui para sa kamatayan. At dahil sa bigat ng sitwasyon, muntik nang mag-breakdown si Murota. Biglang naramdaman ng grupo na may isa pang territory na bumukas. Dahil nasa ospital sila, naisip nilang ang psychic na malapit ay si Doctor. Nagdesisyon silang bumuo ng bilog para hindi sila ma-surprise attack. Pero bago pa sila makagalaw, sina Yana at Murota ay kinagat ng mga insekto at biglang nagkasakit. Napansin ni Genkai na iba ang mga insektong ito kumpara sa mga nasa lungsod. Sinabi ni Murota na naririnig pa rin niya ang isip ni Doktor. At nalaman niyang may virus ang kagat ng mga ito. Para pigilan si Doktor bago mahawa ang buong ospital, tumakbo sina Genkai, Yusuke, at Kido para hanapin siya. Habang naglalakad sa hallway, napagdesisyonan nilang baka kailangan nilang maghiwa-hiwalay para mas mabilis ang search. Nang banggitin ni Genkai ang posibilidad na may masaktan ng mga sibilyan, napaisip si Kido kung seryoso siya. Sinabi ni Yusuke na pwede pa siyang umatras kung gusto niya. Pero sinabi ni Kido na tuloy siya para protektahan ang lungsod niya. Naghiwalay ang tatlo para masakop ang mas maraming lugar. Iminungkahi ni Genkai na humingi ng tulong sa isang nurse para mahanap si Doktor. Sinabi rin niya na sumigaw o gumawa ng ingay kapag nakita na siya para ma-alert ang iba. Habang naglalakad si Kido sa isang hallway, may nakasalubong siyang nurse. Nagpanik ito, pero pinakalma niya at sinabing hindi siya kalaban. Ipinaliwanag niya na may hinahanap silang lalaking nagpapanggap na doktor at delikado ito. Dumating si Dr. Kamiya sa kwarto. Sinubukan ni Kido ipaliwanag ang sitwasyon at tila handa pang tumulong si Kamiya. Pero nang mapansin ng nurse na wala pa dapat si Kamiya dahil night shift pa siya, biglang kumilos si Kamiya. Siya pala ang psychic na si Doktor. Ginamit niya ang psychic scalpel para putulin ang mga nerve sa gulugad ni Kido. Bumagsak si Kido sa sahig. Pinatahimik ni Doktor ang sumisigaw na nurse sa isang mabilis na hiwa. Pagkatapos, hiniwan niya ang pulso ni Kido para patayin ito. May isa pang nurse na pumasok. Mabilis na nag-acting si Doktor at sinabi na may baliw na tumakbo palabas ng kwarto. Narinig ni Yusuke ang mga sigaw at tumakbo papunta roon. Samantala, nasa itaas sa palapag si Genkai at nagulat kung gaano kalawak ang sakop ng territory. Pagdating ni Yusuke sa kwarto, nakita niya si Kido na nakahandusay at puno ng dugo ang paligid. Narinig niya ang staff na nag-uusap tungkol sa isang taong nagpapanggap na doktor at inisip niyang baka outsider ang hinahanap nila. Alam ni Kido na nasa loob pa si Doktor, kaya sinubukan niyang bigyan ng clue si Yusuke kung sino ito. Ginamit niya ang kanyang shadow territory para pigilan muna si Yusuke sa paggalaw. Pagkatapos, ginamit niya ang sariling anino para isulat sa dugo ang pangalan. Nang mabuo ang Kamiya, napatingin ang ibang doktor kay Dr. Kamiya. Mabilis silang pinatay ni Doktor. Samantala, sina Botan, Kurama, Kuwabara, at Keito ay papunta na ulit sa bayan at napansin nilang dum-a-dummy ang mga insekto. Si Kuwabara ay hindi pa rin nakikita ang mga ito. Nakinainggitan ni Botan. Ginamit ni Kamiya ang kanyang territory para mahawakan ng isang nakamamatay na supernatural virus ang mga pasyente at staff ng ospital. Isa sa mga nahawahan ay si Keiko na nakagat ng isa sa mga viral na insekto habang bumibisita kasama si Shizuru. Ipinagyabang ni Kamiya na hindi na mababawi ang virus kahit patayin siya o umalis siya sa lugar. Ayon sa kanya, may 10 minuto na lang bago mamatay ang lahat ng nahawahan. Nag-alok pa siya ng peking antidote na simpleng glucose water lang. Para asarin si Yusuke at pilitin siyang pumatay. Sa tulong ni Murota na ginamit ang kakayahan niyang magbasa ng isip para ilantad ang mga panlilinlang ni Kamiya, naunawaan ni Yusuke na kailangan niyang pabagsakin si Doktor para mawala ang territory. Kahit labag sa loob niya ang pumatay ng tao, naglabas si Yusuke ng isang malakas na suntok na tumama kay Kamiya at pinalipad siya palabas ng bintana, palabas ng sakop ng territory, at nawalan ito ng malay.
Pagka-knockout ni Kamiya, nawala ang territory at biglang naglaho ang virus. Naligtas ang lahat. Akala ni Yusuke na napatay niya si Kamiya, pero nagawa ni Genkai na buhayin ito muli. Sa huli, napunta si Kamiya sa kustodiya ng pulisya. Napagtanto ng grupo na ang nasa likod ng lahat ay si Sensui, na sinasadya ang mga pangyayaring ito para itulak si Yusuke sa isang dark psychological breaking point. In-update ni Koenma sina Yusuke, Kuwabara, at Botan tungkol sa lagay ng lagusan papunta sa Demon World. Sinabi niya na ang butas ay lumalaki na parang bola at magiging buo ito sa loob ng isang linggo. Habang iniisip ng grupo ang balita, napansin ni Kurama na parang may tinatago si Koenma. Ramdam niya na may mahalagang impormasyon tungkol sa mastermind na hindi sinasabi ng prinsipe ng Spirit World. Samantala, walang kaalam-alam si Kuwabara sa agarang panganib at nagdesisyon siyang makipagbonding muna sa mga kaibigan niyang sina Sawamura, Kirishima, at Okubo. Pumunta sila sa isang concert ng banda na Megalika, isang sandali ng normal na buhay bago ang gulo. Pagkatapos ng concert, habang naglalakad sila sa ulan, bigla silang inambush ni Kiyoshi Mitarai, na kilala rin bilang Seaman. Isa siya sa 7 psychic na kinuha ni Shinobu Sensui. Ginamit ni Seaman ang kakayahan niyang gumawa ng mga tubig na halimaw mula sa sarili niyang dugo at sa ulan. Natrap niya ang mga kaibigan ni Kuwabara sa loob ng isa sa mga water monsters. At nagsimula silang malunod. Dahil kamakailan ay nawala ang kakayahan ni Kuwabara na gamitin ang kanyang spirit sword, wala siyang magawa sa simula. Pero dahil sa matinding kagustuhan niyang iligtas ang mga kaibigan niya, nagkaroon siya ng breakthrough. Lumabas ang bago niyang sandata, ang Dimension Sword o Giganta, na kayang hiwain kahit ang mismong dimensyon, at nagawa niyang putulin ang territory ni Seaman. Pagkatapos ng mga nangyari, si Kuwabara ay nakulong pa rin sa loob ng water monster na ginawa ni Seaman o Mitarai. Ang mga kaibigan niyang sina Kirishima, Okubo, at Sawamura ay nakakulong din sa loob ng katawan nitong puro tubig at unti-unting nalulunod. Hindi magamit ni Kuwabara ang dati niyang spirit sword dahil walang solid na parte ang halimaw na pwedeng tamaan. Habang nawawala na ng malay ang mga kaibigan niya, sobrang desperado at emosyonal si Kuwabara. Dahil dito, nagkaroon ng biglang pag-angat ang spirit energy niya. Lumabas ang bago niyang sandata, ang Dimension Sword o Giganta. Iba ito sa dati niyang espada dahil kaya nitong hiwain ang mismong espasyo at mga hadlang ng dimensyon. Sa isang malakas na hiwa, naputol ni Kuwabara ang sinasabing hindi nababasag na dimensional wall ng halimaw ni Seaman. Nakalaya siya at ang mga kaibigan niya. Kahit sinubukan pa ni Seaman silang patayin, pinili ni Kuwabara na magpatawad. Tinalo niya ang batang psychic pero hindi niya ito pinatay. Dinala ni Kuwabara ang sugatan at emosyonal na wasak na si Mitarai sa bahay niya. Habang nagpapagaling sila, napag-usapan nila ang Chapter Black Tape, isang nakakakilabot na video na nagpapakita ng mga kalupitan ng tao. Pinanood ito ni Mitarai at ng ibang psychics dahil pinilit sila ng mastermind na si Shinobu Sensui. Sa huli, nabunyag na si Sensui, na dating spirit detective, ay sinadya talagang targetin si Kuwabara dahil kailangan niya ang isang taong may kakayahang hiwain ang harang sa pagitan ng human world at demon world. Ipinaliwanag ni Koenma na si Sensui ay napili bilang spirit detective dahil sa sobrang solid niyang paniniwala sa tama at mali. Para sa kanya, lahat ng tao ay mabuti at lahat ng demonyo ay masama. Ibang-iba siya kay Yusuke, na pasaway at mas flexible ang pagtingin sa moral. Nagbago ang lahat kay Sensui nang magkaroon siya ng mission laban sa isang grupo ng tao na tinatawag na Black Black Club. Doon niya nakita ang tinatawag na Feast of Human Vices, kung saan ang mga tao ay nagto-torture at nagsasakripisyo ng mahihinang demonyo para lang sa trip nila. Sobrang na-horror si Sensui sa nakita niya, lalo na't ang mga taong iyon ang dapat niyang protektahan. Doon siya tuluyang nag-snap. Pinatay niya ang lahat ng tao sa lugar at nagsimulang maniwala na ang tunay na halimaw ay ang mga tao. Dahil dito, na-fixate siya sa Chapter Black Tape, isang record mula sa spirit world na nagpapakita ng pinakamasasamang gawa ng tao. Kalaunan, ninakaw niya ito. Habang pinoproseso ng grupo ang lahat ng info na ito, biglang umatake si Sensui kasama ang kakampi niyang si Kaname Hagiri. Nakilala bilang sniper. Ginamit ni sniper ang ability niyang target kung saan kaya niyang magpaputok ng maliliit na bagay tulad ng pambura at maliliit na bato na sobrang accurate at nakamamatay. Dito nalaman na ang tunay na goal ni Sensui ay hindi lang talunin si Yusuke, kundi dakpin si Kuwabara. Ang bagong ability ni Kuwabara na Dimension Sword ang tanging kayang maghiwa sa pagitan ng human world at demon world, kaya siya ang final key sa plano ni Sensui para buksan ang tunnel. Naghanda sina Yusuke at Sensui para sa kanilang direktang laban. Ipinakita ni Sensui ang sobrang bilis niya at ang kanyang sacred energy, isang gintong aura na kahit si Koenma ay nangilabot sa lakas nito.
Nakipaglaban si Yusuke kay Sensui sa isang sobrang bilis na laban sa mga kalsada ng lungsod. Halatang nahihirapan si Yusuke dahil sa Raise Shuken ni Sensui, isang legendary na fighting style na gumagamit ng mga galaw ng paa para umatake at magdepensa ng sabay. Ipinakita ni Sensui na lamang siya dahil kaya niyang kontrahin ang aggressive na style ni Yusuke. Kahit ang buong lakas na spirit gun na neutralize niya gamit ang sarili niyang Raigon. Habang hinahabol nila si Sensui papasok sa isang building, may ibang gulo na nangyayari sa ibang lugar. Si Kaname Hagiri, sniper, ay walang tigil na umatake kina Botan, Mitarai, at Shizuru gamit ang ability niyang death targets, kung saan pinapaputok niya ang mga simpleng bagay tulad ng maliliit na gamit pero sobrang deadly at accurate. Sa gitna ng kaguluhan, malubhang nasugatan si Shizuru dahil sa isang nalihis na atake. Tinarget din ni Sniper sina Keiko at Puo para lalo pang guluhin ang grupo. Lumabas ang totoong plano ni Sensui na parang heist move. Hindi lang simpleng laban. Dinala niya ang grupo sa isang parking garage at pinilit silang magkahiwa-hiwalay para makagawa siya ng perfect na pagkakataon. Kailangan ni Sensui ang bagong power ni Kuwabara, ang Dimension Sword, para maputol ang barrier sa pagitan ng human world at demon world. Habang abala si Yusuke kay Sensui, hinarap naman si Kuwabara ni Gourmet, Makihara, at Game Master, Amanuma. Ginamit ni Gourmet ang lakas niya para pigilan si Kuwabara at nagawa nilang hilahin siya papasok sa kanilang getaway truck. Nakaligtas si Sensui at ang grupo niya kasama si Kuwabara. Sinubukan ni Yusuke na habulin sila gamit ang motor. Naiwan ng grupo na wasak ang formation at lutang ang isip dahil sa sobrang solid na divide and conquer strategy ni Sensui. May pagsabog sa apartment ni Yusuke. Dumating sina Genkai at Koenma at nakita nila sina Botan at Shizuru Kuwabara na malubhang sugatan. Ginamit ni Genkai ang spiritual powers niya para pagalingin sila. Si Seaman, Mitarai, na naiwan ng grupo ni Sensui, ay hinarap ng lahat. Nakita niya kung paano iniligtas siya ni Botan mula sa bumabagsak na bookshelf kahit kalaban sila. Dahil dito, nagsimula siyang magduda sa galit niya sa mga tao at tuluyang sumali sa Team Urameshi. Ibinunyag ni Mitarai na ang dahilan kung bakit gusto ni Sensui si Kuwabara ay dahil sa bagong ability nito na makabasag ng dimensional barriers. Mahalaga ang power na yun para mabuksan ng portal papunta sa Demon Plane. Samantala, walang tigil na hinahabol ni Yusuke ang getaway truck ni Sensui gamit lang ang bisikleta. Dahil sa spirit energy at matinding determination, halos nakakasabay siya sa bilis ng sasakyan. Sa loob ng truck, ipinaliwanag ni Sensui na si Gourmet, Sadao Makihara, ay may ability na makuha ang powers ng kahit sinong kainin niya. Nakumpirma na kinain niya si Elder Toguro, kaya nagamit niya ang regeneration at shapeshifting abilities ng demonyo. Para pigilan ang makulat na paghahabol ni Yusuke, iniwan ni Sensui si Sniper, Kaname Hagiri. Ginamit ni Sniper ang territory niya para markahan si Yusuke ng maraming target. Kapag may mark na, kahit anong bagay na ihagis o pitikin niya, tulad ng maliliit na bato, pambura, o kutsilyo, ay nagiging homing projectile na otomatikong tatama sa mga mark sa katawan ni Yusuke at sobrang delikado. Naiwan si Yusuke sa delikadong sitwasyon, hirap na hirap umiwas sa sunod-sunod na ulan ng mga lumilipad na bagay. Habang si Hiei ay nanunood lang sa tago at iniisip kung makikialam ba siya. Ipinagpatuloy ni Sniper ang walang tigil na pag-atake kay Yusuke. Sa pamamagitan ng pagmark gamit ang psychic ability niya, kaya niyang maghagis ng kahit anong bagay at siguradong tatama ito kay Yusuke ng sobrang precise at delikado. Nahihirapan si Yusuke dahil sa sobrang dami at laki ng mga binabato sa kanya. Habang naghahanda si Sniper ng final attack gamit ang malaking truck, biglang naputol ang laban. Biglang sumulpot si Hiei, na kanina pa nanonood lang sa gilid, at isang mabilis na slash lang ng espada. Bagsak agad si Sniper. Pagkatapos ng laban, hinamon ni Hiei si Yusuke sa isang maikling laban. Gusto niyang ipakita na ang pagiging sobrang righteous ni Yusuke ay parang humihina ang spirit energy niya. Para kay Hiei, mas malakas si Yusuke noong panahon na survival at instinct lang ang pinapairal niya, lalo na noong Dark Tournament. Kahit mukhang wala siyang pakialam sa mundo ng tao, nagdesisyon si Hiei na sumama ulit kina Yusuke, Kurama, at sa grupo. Nag-focus ulit ang grupo sa main goal nila. Pigilan si Shinobu Sensui at ang mga kasama niya bago nila tuluyang mabuksan ang Kekai Barrier papunta sa Demon Plane at mailigtas si Kuwabara. Sumama na sa grupo si Mitarai, Seaman, matapos siyang matalo at tuluyang lumipat ng side. Nagbigay siya ng importanteng info, si Gourmet, Maki, ay kayang lumunin ng tao ng buo para makuha ang powers nila. Kailangan nilang magmadali bago gamitin ang ability ni Kuwabara na pumutol ng dimension para mabasag ang Kekai Barrier.
Habang papasok sila ng mas malalim sa kuweba, hinarang sila ni Amanuma, Game Master, isang batang may territory na kayang gawing totoo ang kahit anong video game. Pinilit niya ang grupo na maglaro ng real-life version ng arcade game na Goblin City. Sa game, kailangan ng 7 heroes para talunin ang Goblin King na si Amanuma mismo. Dahil 6 lang ang members ng grupo ni Yusuke, lumabas na si Yana, isa sa mga psychic na kinuha ni Genkai, ay nauna nang pumasok sa kuweba para kumpletuhin ang 7. Para makausad papunta kay Sensui, kailangan nilang manalo ng 4 sa 7 minigames na may halo ng puzzle, sports, at trivia. Si Mitarai ang unang sumabak. Ipinakita niya ang bagong tapang at pagbabago niya matapos umalis sa side ni Sensui. Nagawa niyang manalo sa unang round, kaya nakuha ng Team Urameshi ang unang panalo. Pinatunayan nito na kahit mukhang laro lang, ang pressure ng territory ni Amanuma ay sobrang seryoso at delikado. Ang unang game ay isang shooting game. Si Genkai ang sumabak at ipinakita niya ang sobrang galing niya. Madali niyang nilinis ang buong stage, sinira ang lahat ng kalaban pati boss at walang kahit isang tama sa kanya. Si Yusuke naman ang sumubok sa pangatlong game, isang fighting tournament. Sa simula, medyo nahirapan siya at nabawasan pa ng isang life dahil hindi siya sanay sa controls. Pero binigyan siya ng tips ni Genkai, kaya naka-adjust siya at natalo niya ang final boss, panalo ang round. Nang makita ni Amanuma na ang galing ng grupo, tumigil na siya sa paggamit ng computer opponents at siya na mismo ang pumasok sa game bilang Game King. Ang sumunod na challenge ay isang general knowledge quiz. Si Keito, yung may ability na bawal magsabi ng certain words, ang lumaban. Ipinakita niya na kabisado niya ang 17,000 na posibleng tanong, kaya sa umpisa, siya ang lamang. Sa Spirit Realm naman, nakakuha ng permiso si Koenma mula sa kanyang ama at nagsimulang bumaba papunta sa human world para tulungan si Yusuke. Dahil sa power ni Amanuma, kaya niyang sumabay sa logic ng game ng perpekto. Nagsimula siyang sumagot bago pa lumabas ng buo ang tanong at tuluyang tinambakan si Keito hanggang siya ang manalo. Sa dulo, nayanig ang grupo dahil sa pagkatalo ni Keito. Si Kuroama ang susunod na haharap at na-realize niya na ang laban kay Amanuma ay hindi lang simpleng laro, kundi may mas mabigat na kapalit. Para makalusot sa territory ni Game Master at makarating kay Sensui, si Kurama ang sumubok sa huling game laban kay Amanuma, isang puzzle game na parang Tetris. Napansin ni Kurama na ang power ni Amanuma ay nakabase sa paniniwala niya sa rules ng game. Kaya imbes na pure skill lang, gumamit si Kurama ng mind games. Ipinaintindi niya sa bata na dahil totoo ang game sa territory na ito, ang matatalo ay mamamatay sa totoong buhay kapag lumabas ang game over. Dahil dito, nayanig ang loob ni Amanuma. Nawala ang confidence niya at nagsimula siyang mataranta. Narealize niya na ang idol niyang si Sensui ay ginamit lang siya bilang disposable pawn para pigilan ang grupo. Sa sobrang takot at gulo ng isip, natalo si Amanuma sa game. Nang lumabas ang game over, bumagsak ang territory niya at bumagsak din siya, parang nawala ng buhay ayon sa rules. Kahit nanalo, na-shake si Kurama at sobrang galit sa ginawa ni Sensui dahil napilitan silang patayin ng isang bata para makausad. Nangako siya na papanagutin si Sensui sa ginawa nito. Samantala, si Koenma ay naglabas ng desperadong plano kay Botan. Nagdesisyon siyang tanggalin ang pacifier niya para palabasin ng Mafukon, isang malakas na energy na matagal na niyang iniipon, para subukang isara ang butas papunta sa Demon World. Sa wakas, nakarating sina Yusuke, Kurama, Hiei, at Mitarai sa pinakaloob ng kuweba. Doon nila nakita si Kuwabara, na bihag pa rin, at si Sensui, na nakatayo sa harap ng halos bukas ng portal. Handa na ang final showdown sa pagitan ng dalawang spirit detective. Dumating sina Yusuke, Kurama, at Hiei sa kuweba kung saan naghihintay si Sensui at ang natitira niyang grupo. Ipinakita ni Sensui na bihag si Kuwabara at gagamitin ang Dimension Sword nito para putulin ang barrier sa pagitan ng Human World at Demon World. Si Kurama, na galing sa nangyari kay Amanuma, ay tahimik pero sobrang galit sa loob. Lumapit si Sadao Makihara, Gourmet, para lumaban. Ipinakita niya na kinain niya si Murota para makuha ang ability nitong magbasa ng isip. Biglang nagbago ang boses at kilos ni Gourmet. Lumabas na sinapian siya mula sa loob ng isang dating kalaban, si Elder Toguro. Ipinaliwanag na matapos ang Dark Tournament, nabuhay pa si Elder Toguro bilang parang natirang laman at nahanap siya ni Sensui. Kinain siya ni Gourmet, pero dahil sa regeneration ability, si Toguro ang kumain kay Gourmet mula sa loob, parang parasite takeover. Ginamit ni Elder Toguro ang mind-reading power ni Murota para asarin si Kurama tungkol kay Amanuma. Tinukso niya si Kurama na hamina na siya dahil naging tao. Pero lalo lang nitong pinatibay ang loob ni Kurama.
Gumamit si Kurama ng smokescreen para iligas si Toguro, tapos umatake gamit ang Rose Whip at naglagay ng binhi ng Sinning Tree sa katawan nito. Dahil hindi namamatay si Elder Toguro, nag-react ang puno sa life force niya at ikinulong siya sa walang katapusang ilusyon. Sa isip ni Toguro, iniisip niyang panalo siya sa laban habang buhay, pero sa totoo lang, unti-unti siyang kinakain ng puno habang walang katapusan. Para kay Kurama, ito ang mas malupit na parusa kaysa kamatayan. Pagkatapos ng laban, ginamit ni Atsuki, Gatekeeper, ang Shadow Demon niyang Shadow Channeler para paghiwalayin si Yusuke kina Kurama at Hiei, at itinulak ang grupo sa susunod na parte ng plano ni Sensui. Nagsimula ang laban at lamang si Sensui kay Yusuke. Kahit sinabi niya na mas mataas ang raw spirit power at speed ni Yusuke, ginagamit niya ang 10 taon niyang experience bilang spirit detective para kontrolin ang laban. Ginamit ni Sensui ang defensive style na parang Rishoken kung saan kaya niyang basahin ang galaw ni Yusuke at hulaan ang bawat atake. Habang naglalaban, sinusubukan niyang sirain ang loob ni Yusuke sa pamamagitan ng pagkwento kung paano siya nagbago matapos makita ang kasamaan ng mga tao sa chapter Black Tape. Pero hindi nagpatalo si Yusuke sa mga salita. Hindi siya na-brainwash at umasa siya sa street fighting instincts niya. Gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng pagsipa ng alikabok na pansamantalang nakabulag sa prediction ni Sensui. Dahil dito, nagawa ni Yusuke na makatama ng ilang solid na suntok, pinapakita na ang unpredictable niyang galaw ay kayang lusutan ang teknik ni Sensui kahit papaano. Pero kahit may konting success si Yusuke, si Sensui ay parang chill lang. Mukhang ini-enjoy pa niya ang sakit. Parang may pagka-masochist vibes. Sa dulo, malinaw na hindi pa ipinapakita ni Sensui ang buong lakas niya at nananatiling malaking banta ang portal na malapit nang mabuksan para sa mundo ng tao. Dinurog ni Sensui si Yusuke gamit ang Reishu Shindan, kung saan daan-daang spirit energy shots ang pinapakawalan niya gamit ang mga sipa. Inasar niya si Yusuke at sinabing mahina ito sa sabay-sabay na atake mula sa iba't ibang direksyon. Matapos tamaan ng malala, nagbago ng diskarte si Yusuke. Gumamit siya ng reckless at high-speed na galaw, dumiretso siya sa gitna ng ulan ng energy blast para makalapit kay Sensui. Sa isang hindi inaasahang galaw, tumalon siya sa tubig para basain ang damit niya. Bumalik siya sa laban, hinubad ang basang damit at ginamit ito para atali ang braso ni Sensui sa sarili niyang braso para hindi ito makaiwas sa mga suntok sa malapitan. Habang nakakalamang si Yusuke sa lakas at dikita na laban, biglang nagbago ang personalidad ni Sensui mula sa mayabang na si Minoru papunta sa malamig at walang awa na si Kazuya. Ipinakita ni Kazuya ang kanyang gun arm, isang weapon na gawa sa spirit energy, at binaril si Yusuke ng malapitan ng paulit-ulit. Sobrang napuruhan si Yusuke at hindi na makalaban. Ipinaliwanag na si Sensui ay may 7 personalidad na nabuo bilang paraan para makayanan ang trauma mula sa nakita niyang kalupitan ng mga tao laban sa mga demonyo. Habang naghahanda si Kazuya na tapusin si Yusuke, dumating si Koenma sa kuweba. Inihanda niya ang kanyang pinakamalakas na move, ang Mafukon, ang energy na matagal niyang inipon sa Pacifier, para gumawa ng barrier at subukang isara ang butas papunta sa Demon World at pigilan si Sensui. Nakialam si Koenma sa sobrang one-sided na laban kay Yusuke at sa Kazuya personality ni Sensui. Ipinakita ni Koenma na ang Pacifier niya ay matagal nang nag-iipon ng spirit energy sa loob ng maraming taon para mabuo ang Mafuukan, ang pinakamalakas na defensive spell sa spirit world. Plano niyang gamitin ang energy na ito para gumawa ng Kakai barrier net na kayang ikulong kahit S-class demons. Ibig sabihin, pwede niyang isara ang tunnel papunta sa Demon World at ikulong si Sensui doon habang buhay. Pero para magawa ito, kailangan niyang ilabas lahat ng energy na matagal niyang inipon na para sana sa pinakamadilim na oras ng mundo. Kahit delikado ang sitwasyon, nagalit si Yusuke dahil parang inaagawan siya ng laban. Sa isang biglang galaw, sinuntok niya si Koenma at pinatulog ito para pigilan siya sa paggamit ng Mafuukan. Ayaw ni Yusuke na manalo dahil sa sakripisyo ng iba, gusto niya sariling laban niya ito. Dahil wala na si Koenma, bumalik si Yusuke sa laban-laban kay Kazuya. Nagawa niyang lampasan ang gatlang gun arm nito at nagbigay ng sunod-sunod na malalakas na suntok. Inasar pa niya si Kazuya at napansin na kahit brutal ito, kulang ito sa tunay na galing sa martial arts kumpara sa original na Sensui. Ipinaliwanag ni Atsuki na may 7 personalidad si Sensui na ginawa para makayanan ang trauma niya. Pagkatalo ni Kazuya, lumabas ang original na personalidad, si Shinobu Sensui. Biglang nagbago ang atmosphere sa kuweba. Naglabas siya ng napakalakas na gintong aura na tinatawag na sacred energy. Kalma si Shinobu, maayos kumilos, pero sobrang lakas. Madali niyang tinaboy ang mga atake ni Yusuke, pinapakita na ibang level siya kumpara sa ibang personalidad.
Sa huli, si Yusuke ay humarap sa tunay na Shinobu Sensui, at na-realize niya na ang kasalukuyang lakas niya ay walang laban sa sobrang lakas ng sacred energy. Ipinagpatuloy ni Sensui ang matinding bagbog kay Yusuke. Sa harap ni Hiei at Kurama, ipinakita ni Sensui ang tunay niyang lakas, ang Sacred Light Aura. Ito ang pinakamataas na uri ng energy na pwedeng makuha ng isang nilalang, at dahil dito, ka-level na niya ang mga S-Class Demons. Ipinaliwanag ni Koenma na ang pagmaster ng ganitong power ay karaniwang inaabot ng 40 taon ng matinding training na kahit si Genkai ay hindi naabot. Pero sinabi ni Sensui na nakuha niya ito ng mas maaga dahil sa 7 personalidad niya. Hinati niya ang training sa bawat personalidad kaya parang pinabilis niya ang proseso. Ang personalidad na nasa kontrol ngayon ay si Shinobu, ang pinaka-original at pinaka-pure na may matinding hangarin na husgahan ang sangkatauhan. Habang tuluyang nadodomin na si Yusuke at kahit nabalian pa ng braso, napagtanto ni Koenma na kailangan na niyang kumilos. Inihanda niya ang mafuukan, ang malakas na seal na matagal niyang inipon sa Pacifier, para ikulong si Sensui. Pero sa isang shocking na pangyayari, hinayaan ni Sensui na gamitin ito. Dahil ang Sacred Light Aura ay Holy Type Energy na compatible sa powers ng Spirit World, nagawa ni Sensui na sirain ang mafuukan ng madali. Naiwan ang grupo na parang wala ng pag-asa dahil ang pinakamalakas nilang alas ay walang epekto. Habang gulat pa sila, umabot na sa limit ang pagitan ng Human World at Demon World. Unti-unti nang nabubuksan ang portal at nagsisimula na ang planong kaguluhan ni Sensui. Sa huli, kahit wasak ang katawan ni Yusuke at kaharap ang isang S-Class level na kalaban, hindi siya sumusuko at naghahanda para sa huling laban niya. Matapos lumipat si Sensui sa kanyang Sacred Light Armor, si Yusuke ay tuluyang naiwan sa alanganin. Kahit anong pilit ni Yusuke na makatama, ginagamit ni Sensui ang sobrang bilis at Reshokan technique para kontrolin ang laban. Ipinaliwanag ni Sensui na ang tunay niyang goal ay pagbayaran ang kasalanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkamatay sa kamay ng demonyo, pero bago iyon, kailangan muna niyang tanggalin ang kasalukuyang Spirit Detective. Sina Kuwabara, Kurama, at Hiei ay nakakulong pa rin sa sub-dimension ni Etsuki. At wala silang magawa kundi manood sa nangyayari. Sa sobrang lamig at walang awa na paraan, isa-isang winasak ni Sensui ang katawan ni Yusuke. Sa huling galaw, tumigil si Yusuke sa pagdepensa at hinayaan ang sarili na tamaan, umaasang makagawa ng pagkakataon. Tinanggap ito ni Sensui at tinusok ang dibdib ni Yusuke gamit ang concentrated sacred energy na nagpatigil sa tibok ng puso niya. Habang nawawala ang buhay ni Yusuke, ang sobrang lungkot at galit ng mga kaibigan niya ay nag-trigger ng kakaibang reaksyon. Dahil sa matinding emosyon, nagawa ni Kuwabara na ilabas ang Dimension Sword at hinati ang barrier ni Etsuki, pinalaya ang tatlo. Agad silang tumakbo papunta kay Yusuke, pero huli na ang lahat. Si Yusuke Urameshi ay patay na ulit sa pangalawang pagkakataon. Nagtapos ang eksena na wasak ang Team Urameshi, naghahanda na harapin ang walang awa na si Sensui, habang may misteryosong pagbabago na nagsisimulang mangyari sa walang buhay na katawan ni Yusuke. Matapos ang pagkamatay ni Yusuke sa kamay ni Sensui, sina Kuwabara, Kurama, at Hiei ay napuno ng matinding lungkot at galit at gusto lang nila ay maghayganti. Dahil sa emosyon na ito, biglang sumabog ang lakas nila at umabot sina Kurama at Hiei sa A-class level. Agad silang umatake ng sabay-sabay kay Sensui. Si Kurama ay nag-transform sa mas malakas at mas ruthless na anyo niya, si Yoko Kurama, dala ng galit. Si Hiei naman ay naglabas ng Dragon of the Darkness Flame, ginamit ito para alisin ang mga mas mahihinang demonyo at diretsyong sumugod kay Sensui. Umatras si Sensui papunta sa butas na nabubuo sa pagitan ng Human World at Demon World, at pumasok sa subspace sa gitna ng dalawang mundo. Huminto siya sa likod ng Kekai Barrier, isang spiritual na harang na pumipigil sa malalakas na demonyo na makapasok sa Human World. Dahil may sacred energy si Sensui, kaya niyang dumaan sa barrier ng walang problema, pero sina Kurama at Hiei, na ngayon ay high-level demons, ay naharang at hindi makapasok. Inasar sila ni Sensui at sinabi na kahit lumakas sila, nakulong pa rin sila sa barrier na para sana protektahan ang mundo. Determinado si Kuwabara, kaya ginamit niya ang bagong anyo ng Dimension Sword, Giganta, para hiwain ang barrier. Dahil dito, nakapasok sila sa subspace at nagpatuloy sa paghabol kay Sensui papunta sa Demon World. Naiwan sina Koenma at Mitarayi sa kuweba. Napansin ni Koenma na pinili ng grupo na unahin ang samahan nila kay Yusuke kaysa sa kaligtasan ng mundo. Sa huli, nagharap muli sina Kuwabara, Kurama, at Hiei laban kay Sensui sa pagitan ng mga mundo. Kahit mas malakas na sila ngayon, malayo pa rin ang agwat nila sa S-Class power ni Sensui. Ipinadala ang Spirit Defense Force mula sa Spirit World papunta sa entrance ng tunnel.
Ang pangunahing mission nila ay isara ang butas sa pagitan ng human world at demon world. Pero may secret order mula kay King Yama, kailangan nilang patayin si Yusuke. Nabunyag na si Yusuke ay direktang descendant ng Mizoku, isang malakas na uri ng demonyo. Nangyari ito dahil sa demonic atavism, isang rare na pangyayari kung saan ang nakatagong dugo ng demonyo ay biglang nagigising sa tamang tao kapag sapat na ang lakas. Dahil sa paggising ng demonic power ni Yusuke, ang spirit beast niyang si Po ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Mula sa maliit na nilalang, si Po ay naging malaking asul na parang phoenix. Kahit tumigil na ang puso ni Yusuke at handa na sana ang kaluluwa niya para sa kabilang buhay, binuhay siya muli ng demonic blood niya. Nagising siya na may bagong madilim na aura na ikinagulat ng Spirit Defense Force na dapat sana ay pipigil sa pagbabalik niya. Naintindihan ni Yusuke na hindi pa tapos ang laban kay Sensui. Kaya naghanda siyang pumasok sa portal. Sumama si Koenma habang dumaan sila sa butas papunta sa Demon World para sumama ulit kina Hiei, Kurama, at Kuwabara. Si Sensui naman ay nasa loob na ng Demon World. Biglang nabuhay si Yusuke sa kuweba. Nagbago ang katawan niya at naging parang demonyo, may mahabang buhok at mga marka sa katawan. Sinabi niya na halos pareho lang ang pakiramdam niya, pero may malakas na urge na lumaban at parang may sobrang lakas na biglang bumalik. Ginamit ni Yusuke ang bago niyang S-Class Demon Energy para lumipad papunta sa portal at pumasok sa Demon World, kung saan naroon sina Kuwabara, Hiei, Kurama, at Sensui. Pagdating niya, agad niyang ipinagpatuloy ang laban kay Sensui. Naging mas intense ang laban dahil pareho silang lumilipad habang naglalaban sa ere sa ibabaw ng malawak na lugar. Sobrang bilis ng galaw nila, may malalakas na shockwave at nasasira ang paligid. Habang tumatagal ang laban, napapakita ang estado ng isip ni Sensui. Nagsisimula siyang magduda sa sarili niyang paniniwala habang hinaharap ang sobrang lakas ni Yusuke. Sa gitna ng laban, may biglang misteryosong lakas na kumontrol sa katawan ni Yusuke. Nagbago ang boses at style niya sa pakikipaglaban dahil ang demonic ancestor niya na si Raizen ay nagsimulang lumabas para siguraduhin na matatalo si Sensui. Habang tuloy ang laban, ang Special Defense Force sa Spirit World ay nagulat at nagpanik sa paglabas ng isang S-Class Demon at na-realize nila na ang sitwasyon ay lampas na sa kontrol nila. Biglang kinontrol ng demonic ancestor niyang si Raizen ang katawan ni Yusuke. Nagbago ang itsura niya, humaba at pumuti ang buhok at nagkaroon ng mga marka sa balat. Sa ilalim ng kontrol ni Raizen, si Yusuke ay may lakas na lampas pa sa sacred energy ni Sensui. Binugbog niya si Sensui ng sobrang dali, parang walang hirap hanggang sa tuluyang matamba ito. Habang naghahanda si Raizen na maglabas ng Demon Gun, ang demonic version ng Spirit Gun, nagsimulang bumalik ang kamalayan ni Yusuke. Sinubukan niyang pigilan ang sarili pero nakawala pa rin ang atake at tinamaan si Sensui ng direkta. Pagkatapos mabawi ang kontrol sa katawan, galit at hindi kontento si Yusuke. Pakiramdam niya ay hindi niya nakuha ang panalo gamit ang sarili niyang lakas. Lumabas na si Amanuma ay buhay pa. Ginamit ni Koenma ang energy ng mafuukan para ibalik siya sa buhay matapos ang nangyari sa kuweba. Bumalik si Etsuki at ibinunyag na si Sensui ay may malubhang sakit na wala ng lunas at ilang linggo na lang ang buhay niya. Ipinaliwanag ni Sensui na hindi niya talaga balak sirain ang mundo ng tao. Ang gusto niya ay mamatay sa kamay ng isang malakas na demonyo sa Demon World bilang paraan ng pagbabayad sa mga demonyong napatay niya dati. Panatag na ang pakiramdam niya dahil unang beses niyang na-enjoy ang isang laban. Matapos mamatay si Sensui, tumanggi si Etsuki na ipaubaya ang kaluluwa nito sa Spirit World. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para dalhin si Sensui sa sariling dimensyon kung saan mananatili silang dalawa magpakailanman. Habang nagsasara na ang portal, sinabi ni Koenma na kailangan nilang umalis agad o maiipit sila sa Demon World. Kahit gusto ni Yusuke na hanapin ang demonyong kumontrol sa kanya, pinili niyang bumalik sa human world kasama ang mga kaibigan niya. Pagbalik sa templo ni Genkai, pinag-usapan ng grupo ang nangyari. Kahit tapos na, si Yusuke ay hindi pa rin mapalagay dahil sa bago niyang demonic blood at sa misteryo ng kanyang pinagmulan. Ngayon, ang mga taong may kinalaman kay Sensui ay may kanya-kanyang pangwakas. Sina Doctor, Sniper, Seaman, Game Master, Kido, Kaito, at Yanagisawa ay bumalik sa normal na buhay nila. Hinarap ng Special Defense Force si Yusuke na nasa Meizoku form pa rin kasama sina Koenma, Kurama, Kuwabara, at si Hiei na walang malay sa labas ng kuweba. Binalaan ni Captain Utik si Koenma na ipapaalam niya sa kanyang ama ang ginawa niyang pakikialam sa mission. Matapang na sinabi ni Koenma na okay lang yon. At iparating din na pipiliin niyang manatili muna sa human world kahit parang temporary exile ito hanggang sa maalis ang utos na patayin si Yusuke. Dahil dito, nagdesisyon ng grupo na umalis sa human world.
Samantala, sina Kurama at Hiei ay nagtatago at patuloy na binabantayan si Yusuke. Nagdesisyon si Hiei na sirain ang chapter black videotape. Pinakiusapan ni Yusuke si Kurama na gupitan ang mahaba niyang buhok at kinabukasan, nawala na rin ang mga Mizoku markings niya. Bumalik sina Kuwabara at Keiko sa normal na buhay sa junior high school. Pero si Yusuke ay hindi mapakali, kaya nag-skip ng school. Hindi siya kontento sa laban nila ni Sensui dahil naputol ito ng misteryosong demonyo na kumontrol sa kanya at naguguluhan siya sa pagiging half-demon niya. Sa kabilang banda, si Great King Enma ay na-impress sa desisyon ni Koenma na sumuway sa kanya pero naisip niya na kailangan pa ring gumawa ng hakbang tungkol kay Yusuke at sa barrier.